kaya-aya sa aming puso at isipan. Salamat po muli sa iyo lang ang lubos na papuri at pagdakila sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, sa gabay patnubay ng Santong Espiritu. Ito po ang panalangin. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. So ulit, ang ating topic is pertaining to servantship, tagapaglingkod. Amen. At makukuha natin ito sa istorya ni David sa 1 Samuel 24 verses 1 to 15. Basahin ko ito, 1 Samuel 24, 1 to 15. Sabi rito, after Saul returned from pursuing the Philistine, he was told, David is in the desert of En-Gedi. During this time, hinahabol na po ni King Saul si David. Because as what we believe, because of jealousy, nagagalit at lalong nagagalit si King Saul kay David. Dahil alam niya na si David ay magiging masabi nating nasa isipan niya na is one of the contender to become king na pumalit sa kanya. So siya po'y galit. Ang kanyang attitude ay mangyayari at ito po hinahabol niya na si David upang siya po'y patayin. So may nakapagbalita po sa kanya that David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 chosen men from all Israel and set out to look for David and his men near the crags of the wild goats. That is En-Gedi. So ito po yung ginawa ni David, ni King Saul, nagprepare siya ng 3,000 armies upang habulin si King David. So he came to the sheep pens. Along the way, a cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far back in the cave. In verse 4, the men said, "This is the day of the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands, for you to deal with us your wish." Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. In verse 5, afterward David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such thing to my master, the Lord's anointed, or left my hand against him, for he is the anointed of the Lord." With this word, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. In verse 8, then David went out of the cave and called out to Saul, "My lord the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. He said to Saul, "Why do you listen when men say David is bent on harming you?" In verse 10, "This day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lift my hand against my master, because he is the Lord's anointed." In verse 11, "See, my father, look at this piece of your robe in my hand. I cut off the corner of your robe, but did not kill you. Now I understand and recognize that I am not guilty of strong doing or rebellion. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrong you have done to me, but my hand will not touch you." In verse 13, as the old saying goes, "From evildoers come evil death, so my hand will not touch you." 14, "Against whom has the king of Israel come out? Whom are you pursuing? A dead dog? A flea?" And in verse 15, the last verse, "May the Lord be our judge and decide between us. May he consider my cause and uphold it. May he vindicate me by delivering me from your hand." Praise God sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So nakita po natin dyan, in these verses what I read, dito po nakita natin ang karakter ni David. But before have to talk on that character of David, balikan muna natin ang mga pangyayari, lalo na po yung nangyari sa the life of David against Goliath. Tingnan po muna natin ito.
Mga kapatid, mayroon lang akong sabihin sa iyo. Ito po ang servantship. This is the topic or the lesson pertaining to us Christian on how we deal on our leader. Kung paano natin i-deal ang ating mga leader. Or we can see pastor. The same as what this David is doing against his king, King Saul. Amen? Kumbaga sa natapos na natin dati yung pag-aaral sa armor bearer, ito po yung pinakabukod niya, pinaka-bottom line niya sa istorya ng armor bearer, the story of David and King Saul. So titingnan po natin dito mamaya at i-repair natin sa ating mga karakter, sa ating attitude on how we deal our leaders. Amen? Or how we deal our fellow servant, deal our fellow Christians. Amen? So tingnan po natin ito basing on the life of King David, how he treated King Saul sa ganitong sitwasyon. At nakita po natin dyan kung ano po ang ginawa ni King Saul at ni King David. But bago natin pag-usapan yan, tingnan na some character of David, makita natin dito sa life of David against Goliath. Kung atin nalaman nun, kung paano po dumating sa eksena si David nang hinamon ng Palestino o si Goliath ang mga Diyos during the time ng mga Israelites. So tingnan po natin, i-base lang natin sa 1 Samuel 17 verses 45 to 46. Sabi ng 45, Then David said to the Philistine, You come to me with a sword. Ito na po istorya ni David at saka ni Goliath. You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defied. And in 46, This day the Lord will deliver you into my hand. Talaga pong bagasano, ang salita ni David ay talagang confident na confident. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and to the wild beasts of the earth. That's all the earth may know that there is a God in Israel. So pag titingnan po natin dito, one of these characteristic of David, of the story of Goliath and David, he is so dependent. Napaka-dependent ni David. Ibig sabihin, hindi siya nag-aasa sa kanyang sariling galing o hindi siya nag-aasa sa sarili niyang kakayahan o whatsoever, but he is dependent on his belief and on his belief through his God. Ang sinabi niya, But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Dito po ang isang karakteristik ni David at malaman natin mamaya kung bakit siya nagiging hari. He is so dependent on his God. Amen? Kumbaga sa wala sa kanya ang nagdedepende sa kanyang sarili. Totally, sa kanyang buhay, he is dependent to his God. And one thing more, as I said before, he is so confident sa kanyang mga salita. Because of his faith, because of his dependency to God, nandun po ang kanyang salita as he is so confident. And another thing, he is so submissive to his God. Amen? And another thing, he have the full trust sa kanyang Diyos. You see, ito po ang binitawan ni David nang siya po ay humarap kay Goliath. Nakita naman natin ang napaka-difference ng kanilang sitwasyon sa labanan. But because of this character of David, sa storya na ito, when he fight Goliath, na sa kanyang dependency, na kanya confident, submissive, and trust, nakikita po natin kung paano niya tinalo si Goliath. Amen? So pwede natin ito ma-repair sa ating mga buhay bilang sa Kristiyano, ang karakteristik ni David when he fight Goliath. Alam ko, napakaraming Goliath sa ating buhay. So kailangan po natin ang apat na yan para malabanan natin ang anumang Goliath na harapin natin sa ating mga buhay. Amen? So nakita po natin yan. At isa pang nakita ko kay David,
kung paano niya i-establish ang tinatawag na friendship. Ang friendship, dito natin makikita ang one of the story in the Bible kung paano po masasabi natin ang tinatawag na totoong pagkakaibigan. This is the life of David being the friend of Jonathan. Kilala natin si Jonathan, ano? Jonathan is the son of King Saul. Amen? Si Jonathan po, he is the successor of the throne to King Saul. Anak siya ni King Saul. Pero dito natin makikita ang pagkaibigan nila ni David kung paano ito na-establishan. Nakikita at makikita natin yan sa 1 Samuel 20 verses 1 to 16. Doon makikita ang masasabi natin kung paano na-develop ang tinatawag na true friendship between two persons. Kung pwede lang, mabasa natin ito sa, napakaganda kasi ito para malaman natin kung ano ba ang friendship na tinatawag. Pwede bang mabasa natin sa Tagalog, yung 1 Samuel 20, 1 to 16? Basahin lang para makita natin. 1 to 16 po. Amen, sis? 1 Samuel 20 po, 1 to 16. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ang sabi po dito, si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, ano ba ang nagawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? Sumagot si Jonathan, hindi totoo iyan. Hindi ka niya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago niya isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinasabi mo. Kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Sinabi ni David, hindi lamang niya sinasabi sa iyo sapagkat alam niyang magdaramdam ka dahil matalik tayong magkaibigan. Ngunit saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Alam ko ring ako'y nakabingit sa kamatayan. Sinabi naman ni Jonathan, sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Sumagot siya, bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa 3 araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa iyo dahil ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Kaya kapag hindi siya nagalit, wala siyang masamang balak laban sa akin. Ngunit kapag nagalit siya, nais nga niya akong patayin. Hiniling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa aking sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin. Huwag mo na akong iharap sa hari. Sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari iyon. Sasabihin ko sa iyo kung may masamang balak sa iyo ang aking ama. Tinanong ni David, paano mo malalaman kung masama ang kanyang sagot? Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh, bukas o makalawa sa ganito ring oras kakausapin ko ang aking ama. At malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parusahan ako ni Yahweh kapag hindi ko ginawa ito. Patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng patnubay niya sa aking ama. Kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kakalimutan ang ating pangako sa isa't isa. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pababayaan ang aking sambayanan. Kung dumating ang araw na lipunin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating pangako. Parusahan nawa ni Yahweh ang mga kaaway ni David. Purihin po ang Diyos. Amen. So nakita po natin dyan ang tinatawag na totoong magkakaibigan. Remember, ulitin ko po, si Jonathan po ay anak ni King Saul and he is the successor to the throne, to be king. Pero dito nakita po natin kung paano sila nag-usap ni David. Regardless kung sa mga kung may mga pag-iisip si Jonathan against David, pwede bang gagawin yan? Alam niya na si David ay karibal niya bilang magiging hari ng Israel. But on this case, tinaya ni Jonathan ang kanyang buhay for the sake of David.
Hindi niya yun inalintana na siya po'y magiging hari, at bagkos ang tunay at tapat na pagkakaibigan ang nangaral sa kanilang mga buhay. Amen? Tingnan mo po ang tunay na pag-ibig sa dalawang ito. Makikita natin sa 1 Samuel 20:17. Ang sabi rito ng 20:17, and Jonathan had David reaffirmed his oath out of love for him because he loved him as he loved himself. Amen? Ang pag-ibig nila ay nandoon. Kung gaano sabi niya, he loved David as he loved himself. Nakita po natin dyan. And this is, nang nakita natin ito na sila po'y nagkahiwalay because of the situation. No? It was been recorded as one of the saddest farewell between two friends. Makikita natin yan sa 1 Samuel chapter 20, verse 41. Pwede sis mabasa? 1 Samuel 20, verse 41. This is the saddest farewell between friends that is recorded. 1 Samuel 20:41 tay. Amen. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at hinagka ng isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulgol. 42. Pagkaraan ng ilang araw ng ilang sandali Okay na, sis. Okay na po. Okay na yan. Naghiwalay sila dyan. Tingnan mo ang klaseng pagkahiwalay ng totoong magkaibigan. Amen? Because on this time, talagang gustong patayin ni King Saul si David. At even ang kanyang anak ay gusto niya rin patayin. Nang nabalitaan niya kung bakit ganito na lang ang ginagawa ni Jonathan kay David. Sa 1 Samuel 20 verse 33. 1 Samuel 20 verse 33. Sis, pakibasa nga, sis. 1 Samuel 20 verse 33 po. 33. Amen. Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan, kaya't natiyak nitong talagang gustong patayin ni Saul si David. Amen. Maski ang kanyang anak ay sinibat niya sa sobrang galit dahil sa sobrang pag-usisa ni Jonathan kung bakit na lang gusto mong patayin si David. Nagalit si King Saul at even ang kanyang anak ay gusto niya nang patayin. Sinibat niya ito at hindi tinamaan. And that's the reason why na nakita po natin kung paano binigyan ng signal ni Jonathan si David para siya po'y tumakas na. Amen? Natindi po. That is friendship is all about. Doon nakita natin kung gaano ang karakter ni David at even sa buhay ni Jonathan. Sa ating kayang buhay, mga kapatid, gaano ba tayo mag-deal sa tinatawag na kaibigan? Friendship. Sa aking pagkaalam, karanasan natin sa tinatawag na kaibigan, kaibigan mo lang ang tao kung kayo po ay may kailangan. I don't know how to deal with these things. But sa ating na-experiensyahan sa tinatawag na magkaibigan o pakikipagkaibigan, sa sitwasyon nga ngayon, even sa relatives mo, hindi na ito dapat pagtitiwalaan. Napakarami pong mga pangyayari. At napakahirap rin po, it is also recorded sa Bible, napakahirap rin po na lahat po ang sekreto mo ay isabi mo sa iyong kaibigan. But on this situation of David and Jonathan, nakita po natin dyan, buong sekreto nilang dalawa ay lantad sa kanilang dalawa because nandun po ang tunay at tapat na magpagkakaibigan sa bawat isa. Remember this, mga kapatid. Sa istorya ng buhay natin, remember this. Your friend is your worst enemy. Naniwala ba kayo rito? Ang iyong kaibigan is your worst enemy.
Mabuti lang yan kung ayos lahat ang pakikisama mo sa kaibigan mo. There will come a time sa buhay ninyo magkakaibigan na kayo po ay hindi magkaintindihan. Amen? At kapag ito ay mangyari sa inyong dalawa, alam na natin, kapag ilahad mo o binigay mo lahat ang iyong sekreto sa iyong kaibigan, then this is what we call your friend is your worst enemy. Dahil alam niya ang lahat ng sekreto sa iyong buhay. Amen? So medyo magtira-tira rin tayo mga kapatid. Iba itong pagkakaibigan na ating nabasa between Jonathan and David. Buhay nila nakataya para lang sa tinatawag natin na true friendship. I hope and I pray kung ito rin po ba ang nasa isipan natin. Pero sa ating buhay, we experience even relatives nga natin na hindi natin mapakatiwalaan. How much more sa tinatawag lang natin kaibigan. Amen? So dito po natin nakita ang characteristic o character attitude ni David na dapat nating titingnan dahil pang ating pinag-aralan ay servantship. Amen? At ito po, between David and his master at sa atin rin bilang tagapaglingkod ng ating Panginoon kung paano natin dilin, kung paano ang treatment natin sa ating mga leader. Amen. Punta na tayo sa ating verses na dapat natin pag-usapan. Sa 1 Samuel 24, 1-15 na aking nabasa, mayroong tatlong karakter na ating pag-aralan sa buhay ni David. Karugtong dyan sa mga karakter na nabasa natin between David and Goliath and true friendship between David and Jonathan. So isa po na karakter ni David na ating nakita, he is so respectful. He is so respectful. Being a good servant. When we speak about respect, mga kapatid, it means it is a feeling of deep admiration for someone elicited by their qualities or achievement. It is due regard for the feeling or rights of others. That is what we call respectful. Regardless kung sino po yan, ang tao na yan, pero ang respeto mo ay nandyan pa rin. And this is one of the characteristic of David throughout King Saul. Nakita po natin dyan, hinahunting siya ni King Saul, nagtatago siya. Anong that time, nakita po natin na nasa kamayan na si King Saul, pero hindi niya ginawa. Because dito po sa kanyang puso't isipan, ang tinatawag na respect. Amen? Sa 1 Samuel 24:6 kanina, nabasa natin, ang sabi doon, and they said to his men, the Lord forbid that I should do this thing to my master. The Lord anointed to stretch out my hand against him, saying he is anointed by the Lord. You see, he don't even want to touch the body of his master because King Saul is anointed by God. Ito po sa isip ni David. Hindi nga kayang hawakan si King Saul. Nasa kamay yan na. Nasa kamay yan na ang buhay ni King Saul nang pinasok nila sa loob ng yungib, ng cave. But nasa isipan niya that he is God anointed and I will not touch his body even. So anong ginawa niya? Kumuha siya ng robe. Amen? Even in verse 8, sa 1 Samuel 24 verse 8, David also arose afterward, went out the cave and called out to Saul saying, my Lord the King. Lumabas si David at sumigaw siya nang nandoon na siya sa malayo sa cave. My Lord the King. And when Saul looked behind him, David stopped with his face to the earth and bowed down. You see, gano'n na lang po ang respeto ni David kay King Saul. Gusto na siyang patayin ni King Saul. Pinadala siya ng 3,000 strong men. Pero gano'n pa rin ang respeto ni David kay King Saul. Amen?
respect to his leader. Even in 1 Samuel 24 verse 10 to 11, look, this day your eyes have seen that the Lord delivered you today into my hand. In the cave, and someone urged me to kill you. But my eyes spurred you, and I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for he is the Lord anointed. Ganito po ang pagrespeto ni David kay King Saul. Moreover, in verse 11, my father says yes. See the corner of your room. Ito na. In my hand, for in that I cut off the corner of your room and did not kill you. Know and see that there is neither evil nor rebellion in my hand. And I have not sinned against you, yet you hunt my life to take it. Sa sitwasyon na ito, who is King Saul? King Saul is a very cruel, bad leader that he want to kill David because of jealousy, mga kapatid. Because of jealousy. But because all of these things, despite to all of these things, David still have a full respect to the king, to his master. Because he believed that he is the God's anointed, and only God can take all these things to him. Hindi pwedeng gagawin ni David ito. Because he believed King Saul, his master, is God anointed, and only God can take the life of King Saul. Amen? Now we compare the situation of David in our life, being respectful. We believe that we are all servant of God, right? Amen. And how we look on our leader or pastor right now. Paano natin titingnan ang ating mga leader o ang ating mga pastor? Are they a good pastor? Are they a good leader? Or are they a bad pastor or bad leader? What do you think? Paano natin tingnan ang ating mga leader or ating mga kapwang Kristiyano? Are they a good Christian or are they a bad Christian? Being a leader or a pastor, mga kapatid, are they anointed by God because they are perfect? What do you think? Inanoint ba sila ng Panginoon bilang leader, bilang pastor, or bilang teacher natin, or whatever situation sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Are they anointed by God because they are perfect? Or they are chosen by God because they are perfect? Absolutely no. Hindi yon ang basihan ng Panginoon sa pag-anoint sa mga leader natin. Sa istorya nito, all men of God in the Bible, nakita po natin kung kapas, o di man Tagalog, kung sila po ay masasabi nating they are not perfect. Kung sa mga bagay lang na hindi magandang ugali o whatsoever, makikita rin natin po silang ganyan. Sobra pa nga yan. Saan ang galing halimbawa natin, Apostle Paul, napakatindi po ng mga taong ito. Peter, John, lahat po ng mga disciple ng Panginoon, they are not perfect, mga kapatid. Kung sa mga kalapastangan lang ay nandoon sa kanila, but they are anointed by God, not because of this perfection. God has His own aspect why they chose and anoint them this leader. May aspito ang Panginoon at siya lang po nakaalam sa mga bagay na ito. Why He anointed these people? Because God has a purpose to all of these things. And I believe He do it.
that is for our own good, para sa ating kabutihan. Like David, sa sitwasyon na ito, sa kamayan na, alam ko, nasa kamayan na, ang sagabal sa kanyang buhay para magiging hari. Pero hindi niya ginawa. Because of this respect sa kanyang master o sa kanyang leader. Amen? Number 2, na karakter ni David sa istoryang ito, is humble. He is so humble. In 1 Samuel 24:14, after whom must the king of Israel come out? Whom do you pursue? A dead dog? A flea? Ito pong sabi ni David. After whom must the king of Israel come out? Whom do you pursue? Sino sabi niyang hinahabol mo? A dead dog? A flea? What is a dead dog? When you speak about dead dog, King Saul bring with him 3,000 selected strong armies of Israel against David, which have only 400 person with him. Almost 8 times equivalent. Dinalhan niya na 3,000 sundalo para lang habulin at patayin si David. Just like a dead dog. Amen? Or a flea. When you speak about flea, it means a small wingles jumping insect na parang tungaw, tungaw lang. Ganon po. Sabi niya, sino pong hinahabol mo? 3,000 strong armies of Israel. Ilan lang kami? Nakaparang kami po isang tungaw lang namumuhay dito sa Engedi. Ang Engedi, when you speak about it, Engedi, it is a rock of scape hiding in a place full of caves and wild animals looking for food. Survival just only to live against wild animals and the armies of King Saul. Doon po sila nagtatago sa lugar na yan na puro lang yungib dito, yungib doon. Para nga ito po ay puno ng mga wild animals dahil po hinahabol sila ng army ni King Saul. Ito po ang buhay ni David. Napakatindi po. Just imagine the situation of David and his men. Terrible. Kumbaga sa terrible ang buhay ni David. At hindi siya tinantanan ni King Saul. But he is so humble. Regardless sa sitwasyon ng buhay na ito, sa kanyang suffering, lahat po, nandun po ang humbleness ni David. Amen? Ano sabi ng James 14? Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Amen? Or even in 1 Peter 5:6, therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ito po ang karakter ni David as a humble person, full of humility. That's the reason why siya po ay nagiging hari. Amen? I believe this humbleness is already in us. Nasa atin na ba ito, mga kapatid? As Christian, if you drew nearer and nearer to God, this is what we are doing always. Lahat ng sacrifice ay ginagawa natin. And if you are drawing nearer and nearer to God, you will become more and more humble. Amen? Meron akong dalawang bagay na nakita sa bagay na ito when you speak about humbleness. Categorize ko ito ng dalawang bagay. When you speak about humbleness, there is what we call true humility or true humbleness. When you speak about true humbleness, it is acquired through submission. Nakuha natin ito sa tunay na pag-submit ng ating sarili sa Panginoon. And that's the result, is a true humility. And the other one is what we call false humility.
Marami ito sa atin. False humility. Akala mo, okay, humble, very humble. When you speak about false humility, it involves self-interest or favor. Makita mo ang kapatid sa loob ng church, nakita mo ang karakteristik ng bawat isa dyan. It's full of humbleness. Puro lang yun doon lahat. Parang hindi mabasagan ng pinggan. Nandun po makikita. Pero sa labas, nakikita mo po ang kanilang karakter. It is a false humility, mga kapatid. Bakit po ginagawa ito? Dahil po, may gustong kunin, or we can say it, a personal interest. So, dalawang klase po yun. I hope and I pray na belong tayo dito sa true humility. Amen? Because I believe, as Christian, we are already this character, humbleness, or humility. Amen? At makikita ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So kung ano man ang iyong tendency or your attitude in regards to humility, din na sa iyo na yan. Amen? Sa iyo na yan. If you belong to this true humbleness or true humility, or we can see false humility. Madalit sabi, on the long run, makikita rin ito sa atin. Amen? At ang pangatlong karakter ni David sa istoryang ito, patience. When you speak about patience, it is the capacity of tolerating delay or trouble or suffering without becoming angry or upset. And that is patience. Makita natin yan sa 1 Samuel 24 again sa ating binasa kanina. In verse 7, sabi rito, so David restrained his servant with the words and did not allow them to rise against Saul, and Saul got up from the cave and went on his way. Nakikita po natin dyan, David stopped his people not to harm or kill King Saul. Amen? On that time, David is suffering so much. Kumbaga, sobra ng pagtatago nila. Sobra ng kanilang suffering. So, sa bagay na yan, sobra ng pagtago, hiding, transferring from place to place, but still patience is in him. And in verse 12, let the Lord judge between you and me, sabi ni David. And let the Lord avenge me on you, but my hand shall not be against you. So nakita po natin diyan, as the attitude of David, bilang isang taong mapasensyoso, David gave up all the judgment to the Lord, not by his own hand. At sa nakita po natin, ibinigay na sa kanya ang buhay ni King Saul on that time. Sa 1 Samuel 24:4, dito po makita natin na nasa kanya ng mga kamay. Sabi ng verse 4 ng chapter 24, sabi rito, the men said, this is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish. Then David crept up and noticed and cut off a corner of Saul's robe. So nakita po natin dyan ang ginawa ni David. Hindi niya ilagay sa kanyang kamay ang buhay ni David. David is a full of patience, mga kapatid. Amen? And in 1 sabi rito, ulitin ko sa 24:15, there let the Lord be judge and judge between you and me, and see and plead my case and deliver me out of your hand. Ganon kapasensyoso si David. Do you think if David does something bad or killed King Saul, he will be a king? Kung ginawa ni David ito, na siya po'y nagmamadali. Dahil po, we believe that David was already anointed by King Saul to be the king of Israel. Pero nakita po natin ang karakter ni David during that time.
So hindi siya magiging hari kung siya po ay nagmamadali sa bagay na ito. Amen? Remember, he was anointed by God to become king of Israel. But all of this still with God's hand and not with his hand. Ito po ang karakteristik ni David. Lahat ng sakripisyo, lahat ng mga bagay na tolerate ito ng Panginoon para sa kanya in order for him to become an effective leader or a king. Amen? It is the same in the life of Moses. Kung naalala niyo si Moses, sa buhay ni Moses, ganun rin po ang mga pangyayari. Remember that story? God have all the promises to the Jews and called Moses to bring them to the promised land, which is full of milk and honey. Amen? But he don't mention that for 40 years, they will face all suffering in the wilderness. Impromisahan si Moses, ibigay ko sa iyo ang promised land. Sundin mo lang lahat na ito. But God never say to Moses, bago ko ibigay ito sa inyo, you have to suffer 40 days, 40 years on the desert. Ganito rin po ang sitwasyon nila. Amen? So ating buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang alagad ng Panginoon, ulitin ko po, sa ating mga leader, sa ating mga pastor, o sa ating kapwa Kristiyano, hindi sila inanoint ng Panginoon dahil sila po ay perfect. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? At nakikita po natin upang tayo lahat ay may experience yan ang bagay na ito. Katulad sa ginawa ni David sa kanyang experience, sa kanyang buhay. Remember this. Kung si David po ay nagmamadali na magiging hari, because he is already anointed by God to become king of Israel. Pero kung ito lahat ay ginawa niya at ginagay sa kanyang kamay, I believe na walang haring David na nangyayari sa Biblia. Amen? So nakita po natin sa bawat isa sa atin, i-repair natin ang ating sarili sa karakter ni David. Kung gaano siya nagiging hari ng Israel. He's a man of respect. He's a man of humility. And he is a man of patience. Amen po? Diyan po tayo. At sa oras na ito, kausapin natin ang Panginoon sa ating sarili kung paano tayo mag-deal sa ating buhay bilang sa Christian. Paano natin harapin mga bagay na ito para makita natin ang purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Praise the Lord. Glory to God at magandang gabi sa bawat isa. Amen.